nagpapanggap na lang, hindi nila na, diba? Pero hindi naman natin may pagkakita. So, si Nanay Daisy po ay isa ako sa mga napapagpala na kanyang mga revise. Minsan tinatago niya yung bibigyan niya sa akin. At bagaman hindi ko makubos yung pero sa totoo lang, hindi ko rin gusto yung lasa. Pero makubos ko yun for the sake of course to give thanks sa kanyang kabutihan sa akin, plus meron pang libre sa baw yun. At hindi naman po si Nanay Daisy ang may pakanan ng Nutriban. Ito po ay programa ng gobyerno. Pero sagana po, isa pa doon sa napapala ni Nanay Daisy. At hindi ko rin po may pagkakailan na si Nanay Daisy ay napakasarap pagluto talaga. Hindi naman halata sa katawan. Pati yung mga anak niya, hindi naman halata. Ang kabatch ko po talaga si Anthony. Kami yung dalawa yung batchmates sa school. Si Anthony na napakalaking lalaki. Papagkama na siyang tatay ko. Kasi ang laki talaga si Anthony. So kami yung mag-isip edad. At nakakatuwa lang na parang feeling ko adopted son din ako. Dahil hindi naman po siya tagapagluto sa kantin. Pati po sa aming church noon because we belong to Pandacan United Methodist Church. So si Nanay Daisy po ay talaga naman, meron kaming gawain sa church ay hindi na po magkamayaw sa pag-aalaga po. Hindi lang sa mga pastor, pati sa mga manggagawa, pati po sa aming mga bata pa kami noon. Alala ko, parang simula talaga ako sa church kasi tayo ko kasi kayo. Takot-takot na ako sa church. So until today, ako po ay nagpapasalamat dahil tinawagan kami ni Ate Lace at it's my honor to give to you the message of hope. At isang karangalan din po na ako ay binigyan ng pagkakataon makapagsalita sa kanyang memorial service. Ito pong memorial service ay pagbibigay po ng honor, kahalagahan sa buhay ng namatay. Pero bilang isang mananampalataya, si Nanay Daisy po ay hindi namatay. Totoo lang. Siya po ay nagpatuloy po yung buhay niya sa piling ng Panginoon. And this necrological service, we call it memorial service. It's really, it's giving thanks to God sa buhay ni Nanay Daisy, but it's for everyone, it's for us. Tayo po mga tumalong. So tayo po, gusto ko pong sa pagkalahin ng oras na ito, if you could give me 2 hours. Joke lang. Hindi naman mag-isip po kayo. Na napakahalaga po na maintindihan po natin ang gospel. Minsan po may lumapit na yung isang anak lumapit po sa kanyang ama. Sabi po niya sa tatay niya, dahil biligyan po siya sa tatay niya. Sabi niya sa tatay niya, Tay, tulungan mo naman ako sa spelling. Hindi na sabi po ba ako masama? Hindi kami nag-alig siya. Sige po, ingat po. Si Nanay Daisy na lang po ang dadalo po sa inyo. So, asan na? May nagkatanong na kapag sabi sa tatay niya, Dad, tulungan mo naman ako sa assignment ko. Paano ba spelling ng word na tomorrow? Ito ba ay single R o double R? Sabi nung tatay niya, makaambot na hulog kami. Hindi ako sigurado, gawin mo na ang 3. Alam mo po sa buhay natin bilang mga individual, bilang mga tao, pag pinag-uusapan po ang kamatayan, marami po natatakot. Kasi bakit? Gaya po ng tatay, hindi sigurado kung ilang R po meron doon sa word na tomorrow. So for him to be sure, gawin mo na lang 3. Marami po sa buhay ng bawat tao sa ngayon, ginagawa po nila ang lahat. Kinatatakutan nila mga bagay-bagay because of the fear of the unknown. Hindi natin alam. Pero sa totoo lang, para po sa isang mananampalataya, kagaya ni Nanay Daisy, hindi po nakakatakot ang kamatayan. Dahil ito po ay pagpapatuloy ng buhay. At sabi po ng Biblia in Hebrews, sabi po ng Hebrews 9:27, and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. So, ibig sabihin, bawat tao po, actually, ang biyaya po ng Panginoon sa atin, to be honest na, hindi po lahat ng tao mamamatay. Meron po mga taong, mga mananampalataya, na bigla na lamang po mawawala. The blink of a second. Ang tawag po dito ay rapture of the church. It will happen very fast.
Pero kung para sa mga mamamatay, ibig sabihin yung lilisanin ko yung buhay na ito. Sabi ng Biblia, in Hebrews 9:27, yung binasa natin. Isang beses lamang po tayo mabubuhay, and after which, the judgment. So, hahatulan po tayo ng Diyos base po sa ating pagkilala sa buhay at pagkilala sa may akda ng buhay. Who is of course, our Heavenly Father, ating Diyos. So, si Nanay Daisy po, wala na siya problema bilang mananampalataya. Gaya na sinabi ni Pinulot kanina, kapiling na niya ang Panginoon. Wala na po problema doon. Baka nga si Nanay Daisy, kung siya po ay sumakbilang buhay, sabi niya, sayang kung yan ko nakagandaan. Kung nakita ko lang ang langit ng araw, sana naman pa ako uwi dito. So, it's beyond the imagination kung gano'n ko kaganda ng lugar ng Panginoon. Pero ito po ay napakaganda po panawagan para sa atin. Ako po bilang pastor, siguro sasabihin niyo sa akin, kasi pastor ka eh. Actually, yun po yung pagkatawag talaga sa akin at ang akin pong pagnanasa kung ba't ako naging pastor. It's because nakita ko po yung kagandahan ng hindi ko ng buhay na to. Mas maganda ang buhay makalipas ng buhay na ito. Para po higit po natin maunawaan ang kagandahan po ng buhay ng tao per se. Sino po dito ang kilala ng kanyang sarili? Wala nagtataas ng kamay. Ang tao po, basically, we are composed of three fractions. Pwede natin tawagin ganun. Ang tao po ay binubuo ng espiritu, ng kaluluwa, at saka ng katawan. Sa iba pong relihiyon, kinikilala lamang po nila ang tao, binubuo ng dalawang uri. Yung spirito at saka kaluluwa, pinag-iisa na yan. Separate po yung katawan. Pero sabi po ng Biblia, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, tayo ay binubuo ng tatlong bahagi. Ulitin ko po Espiritu po ito ay hindi nakikita, hindi nararamdaman, pero ito po mananatili magpakailanman. Hindi po siya mamamatay. Yung kung kaluluwa natin, hindi rin po ito mamamatay. Ito po yung ating personalidad. Dahil po sa ating kaluluwa, narito po yung ating isipan, nandito yung ating damdamin, at saka yung ating kalooban. Hindi rin po siya nakikita, pero nararamdaman mo. Pag sinabihan ka ng maganda, masarap sa pakiramdam. Pero hindi mo na nakikita yung iyong kaluluwa. Yung katawan mo naman, nakikita mo na siya, nararamdaman mo pa. Binubuo naman po ito ng dugo, ng laman, at saka ng buto. Yung iba po sa atin, mas maraming laman. Yung iba maliit lang mga laman. So ulitin ko po spiritual, kaluluwa, at saka po yung katawan. Si Nanay Daisy po, yung kanyang spirito at saka yung kanyang kaluluwa, nasa piling na ng Panginoon. At tinanggap niya ang Panginoon Diyos. Yung kanya pong katawan, kasama natin pansamantala ngayon. Pero pag siya po inilibing niya, nandun siya sa lupa, tututi na po siya. Madidecompose. Maububos po siya ng uod. Ngayon, ang maganda po dito, ang tunay na tayo, hindi po yung katawan, kasi mauubos siya eh. Kakainin siya ng uod eh. Ang tunay na tayo, yung ating pong espiritu. Ito po yung mahalaga. Kasi ang importante po sa atin, dapat natin inaalam, makalipas po ng buhay na ito, saan tayo pupunta? Nalala niyo po, malapit na sumapit ang bagong taon, 2024. Maraming tao sa ngayon, alam na nila, pag tinanong, saan ka magbabakasyon? Pupunta kami Boracay. Kayo, saan kayo punta? Singapore. Iba naman pupunta ng Paranaque lang, siguro. Pero pinaplano po nila kung saan sila pupunta. But the sad truth is, hindi po natin pinaplano kung saan tayo pupunta makalipas ng buhay na ito. Yun po nakakalungkot. Pero yung pagpunta ko sa Boracay, we spent 3 days or siguro mahaba na yung 2 weeks. Pero after 2 weeks, babalik ka na naman sa normal mong buhay. Pero po yung afterlife, this is eternity. Pag sinabi eternity, it's a long, long time. Wala na pong katapusan. Ang buhay po ng tao sa mundo, sabi ng Biblia, in Psalm 70, ay tumatagal lang ng 70 years. Pag ikaw ay pinala daw, maabot pa ng 80. Nangyari po ito after the Lord has given you 10 commandments. Kasi po kung papansinin niyo, before the 10 commandments, ang buhay ng mga tao ay maabot ng mga 930 years. Si Adan ay nasa 930. And then unti-unti po umiiksip, ibinigay yung 10 commandments. Bakit? Nagkaroon sila ng sense of guilt. So after the law was given, may mga nabuhay si Moses 120. Tapos yung mga sumunod kay Moses nasa 80, 70. Sa panahon po natin sa ngayon,
marami na akong mga kaklase. Kagaya nung last 2 weeks ago, 52 sa edad ko, bumagsak lang po sa barko. Maganda yung buhay niya, bumagsak siya sa barko, tumama yung likod. Tapos unti-unti po ay nawala na siya ng nawala na siya ng yung muscles niya, hindi yung muscle ng yung kanyang lalamunan, hindi siya makadulo. Pati po yung muscle na kanyang lungs, hindi na gumagana. At siya po ay sumakabilang buhay na. But praise God, bago po siya sumakabilang buhay, na ipag-pray ko po siya and within the prayer of acceptance, sinaga po niya ang Panginoon. Although masakit po yun dahil napakabata, 52. Nasa prime pa lang tayo, sabi nga po ng kasabihan, life begins at 40. So parang nagsisimula pa lang siya sa buhay, no? Parang 12 anos pa lang siya. Sabi ko, naniniwala ko ba kayo na napakahalaga ng buhay ng tao? Amen. Nabalitaan niyo naman po yung October 7 sa Israel po, na habang sila po ay natutulog, 6:30 in the morning, sila po ay niratrap ng mga Hamas. Alam niyo po yung Hamas, may isingit ko lang sa Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 13. Meron dun word na violence. In Hebrew, it's Hamas. Yun ang nature nila talaga, gumawa ng violence. So sa mundo po natin, ang dami ng mga violence na nangyayari. Kanina lang meron kami napanood na video mula sa may EDSA. Nag-ano siya? Tumalon yung lalaki. Nag-backflip pa eh. Tapos mga estudyante na, babalikan niyo po, marami na namamatay ng mga estudyante sa kanya. Pero isa, nag-suicide daw because of depression. So ano pong point natin dito? Nakakalungkot isipin na going back sa usapan kanina. Nakaplano natin yung ating vacation, pero hindi natin napaplano yung ating life after this life. Which is, I believe, is really, yun ang pinaka-importante sa buhay po natin. Now, what's my point? Alam niyo po ba, ang tao po basically, nung tayo po isinilang, lahat ng tao, sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. Alam niyo po bakit? Dahil po sa kasalanan ni Adan. Because the Lord gave him a commandment, pero hindi po nila sinunod. Sabi ng Panginoon in Genesis chapter 2 verse 17, of all the trees in the garden, you may freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Yun lang, isang puno lang. Sabi ng Diyos, because on the day that you eat of it, you shall surely die. And it happened. Kung kumain po sila sa buong kahoy mula sa ipinagbabaw na punong kahoy, sila po ay namamatay. Ang tanong, saan sila namatay? Hindi sa katawan, because Abel lived for 930 years pa. Genesis chapter 5 verse 5. So saan sila namatay? Sa spirito. And eventually, nung namatay po si Adan sa kanyang spirito, kung sinabi namatay, spiritual death, wala na po sila kaugnayan sa Diyos. Kaya po sila pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden, wala silang tinatrabaho, kumakain po sila, nabubuhay sila. But nung pinalayas po sila sa Garden of Eden, alam niyo ba't sila pinalayas? Kasi pag kumain po sila sa Tree of Life, sa estado nilang mga kasalanan, hindi na po sila mamamatay, tuloy-tuloy po sila sa kanilang kasalanan, damay po tayo. Isipin mo, tumatanda, hindi ka namamatay, pero nauunaag na sa katawan mo. Yun po ang mangyayari. So sa kabutihan po ng Diyos, pinalayas po ng Diyos si Eva at si Adan para hindi po sila makakain sa the tree of life. So nung nandun po sila sa labas ng paraiso, nagtrabaho sila ng nagtrabaho. Dahil po patay yung kanyang spirito, nadamay po tayo lahat. Kaya po tayo nagsilang makasalanan. Ngayon, gumawa po ng paraan ng Diyos para hindi po manatiling patay ang espiritu ng tao. Kasi po, ang tao po, pag patay po ang espiritu, pag namatay po siya, automatic po pupunta siya sa lugar ng mga patay, which is hell. Marami pong tao sa akin hindi na naniniwala sa impyerno. Pero nakasulat yun sa Bible. Would you believe na mas marami pong pagkakataon sa Bible nung naisulat yung salitang hell versus heaven. So, ibig sabihin, partikular ang Diyos na talaga sinasabi niya, totoo ang lugar ng mga patay. Hades, ang tawag dito sa wikang na Griego, Hades is a place for the dead. Yun, ganun po kasi Diyos ang Diyos. And that's why, ibinigay po niya ng butong na anak sa Yesu Cristo. Ba't kailangan niya mamatay sa krus? Para po sa kanya kamatayan, mabuhay po yung ating espiritu. Ako niyo po yung point doon.
He died on the cross for us to live. Hindi po siya namatay sa krus. Hindi po naparito si Jesus para gawin tayo mababait. Hindi po yun ang purpose niya. Hindi para gawin mas mabuti yung masama. Hindi po ganun. Naparito po ang Panginoon namatay sa krus sa Kalbaryo para magkaroon ng buhay yung mga taong patay ang Espiritu. Yun po yung dahilan. Akala po ng maraming tao, ang labanan po sa mundo, mabuti at masama. Hindi po ganun. Hindi po, ulitin ko hindi po naparito ang Panginoon Jesucristo para gawing mabuti yung masama. Hindi po. Kaya po hindi mabubuti ang mga tao dahil po patay yung Espiritu nila. So para po, bigyan po ng lunas itong problema ito na parito ang Panginoon Jesucristo para buhayin yung mga taong patay ng Espiritu. And I believe isa po siya ni Daisy dahil alam niyo po bakit tinanggap po niya ang Panginoon Jesucristo. Nung tinanggap po niya ang Panginoon Jesucristo at dumating po yung panahon na siya po ay muwi na sa kabilang buhay, buti na lang, kapiling na po niya ang Panginoon Jesucristo. At ang maganda po dito, makakapiling po ng Diyos magpakilan. Dahil po ang ating Espiritu mabubuhay forever. Kaya may forever po sa buhay. Kasama po yung kanyang kaluluwa. So si Nanay Daisy ngayon, masigla na yung kanyang isipan, yung kanyang damdamin at saka ang kanyang looban. And eventually, malapit na po, kung nagkaroon na may tinatawag na rapture of the church, yun po mga namatay na una, bibigyan po sila ng bagong katawan na tawag dito mga immortal bodies. Kung paano po nagkaroon ng katawan si Jesus, yun po yung mararanasan ating mga mananatao. Tumatagos space and time. So ang usapan po natin ngayong gabi ito, and I would like to challenge everyone. Napaka-importante po ng buhay. Actually, mas importante po yung buhay natin, makalipas ng buhay na ito. Kasi po ito, pwede tayo magtagal ng 70, 80, or meron po siguro mas patagal pa. Meron po ba dito mga 200 years old na? Wala naman, di ba? Sino po? Si Nanay Baby, ilang taon po kinanay? 83. May mas tatanda pa po ba kay Nanay Baby? Kakaroon po tayong meeting dito, sige. Meeting show pa po. Si Nanay ang pinaka. 84. May 84 po ba dito? Si Ate Ada, 200 years old na eh. Anak ko, 99 lang. So, ang challenge po dito mga kapatid, it's really important that we plan for the future, for eternity. So, saan po tayo after this life? Dalawang bagay po yan. Si Nanay, Daisy, meron siyang life after this life. Pero for those people na wala po relasyon sa Panginoon Jesucristo, ang susunod po doon hindi po life after life. Death after death. Since patay po ang Espiritu ninyo, pag hindi nyo tinanggap ang Panginoon Jesucristo, mananagiging po kayong patay, pupunta kayo doon sa lugar ng mga patay. Pero si Nanay Daisy po pumunta sa lugar ng mga buhay. Dahil nandun po ang Panginoon Diyos. Yun ang pinakamaganda. Bagaman sa atin po siguro, naglulok sa ang pamilya po, Ramos. Pero kapag malinaw po sa kanilang isipan, si Nanay Daisy nasa mas magandang lugar eh. Of course, naglulusa tayo, pero pag iniisip po natin, mas magandang kinalala ni Nanay Daisy. Paano po tayo? Yun po yung pinaka-matalinong pagpapasya kailangan po natin. Ako po bilang pastor, ganyan po, napakataas po ng pagkilala ko sa pagkatawag sa mga pastor. Alam niyo po kung bakit? Ang mga doktor po, ako po ay in-honor ko yung mga doktor. Ang ginagawa lang po ng mga doktor sa katawan. Pero po kami po mga pastor, mas matindi po responsibility. Kasi po ang naalagaan po namin yung espiritu po ng mga miyembro at saka yung kaluluwa. Kung may problema po tayo, akala po natin hindi po ugal sa espiritu. No? Sabi po ng Biblia, for the wages of sin is death. Because of Adam's sin, kumalat na po yung sakit. Yun ang dahilan. So talaga, pag tinignan niyo po sa perspektibo ng mundo, nagsisimula po ang doktor lagi sa physical. Minsan tinatamaan po nila yung kaluluwa, pero tumitigil na sila doon. Pero pa sa perspektibo po ng Biblia, sa mata po ng Diyos, hindi po tayo nagsisimula sa katawan. Kung bakit may sakit po yung katawan, may problema po sa spirito. Pag patay ang espiritu mo, eventually mamamatay din po yung kaluluwa mo. Ano namamatay sa akin? Isipan. Kaya kung naging corrupted ang isipan eh. Pag patay po isipan ninyo, dadali po yan sa inyong damdamin. Kaya marami pong tao sa ngayon, hirap pagmahal. Matay ang damdamin. And then,
affected din po yung kanilang kalooban. Kaya pansinin niyo marami tao ngayon gumagawa ng pagpapasya, mali. Kasi patay ang isipan, dahil patay yung espiritu, patay yung isipan, patay yung damdamin. Hirap na hirap pagmahal, walang love. Puro galit. At sa Facebook, di ba, dami nilang run? Because patay ang espiritu. Dadali po yung sa kalooban. Kaya nagugulat kayo, nagpapasya yung tao niya, bigla na lang nanununtok, namamarik, mapatay. Pero kung nakita niyo po yung video sa Victory Library, binaril na mga di ba, tinatawag natin, alam kasi kaluluwa, actually mali po yun. Alam yung espiritu niya. Kaya niya nagagawa yun because patay yung espiritu niya. Ang mga taong patay yung espiritu nakakagawa ng mga bagay, natin sobrang agumulan tayo. Kahit dalhin mo yung taong pumatay na yun, kung siya'y dati natin, dalhin mo sa rehabilitation center, magbabago yun for pansamalaki na lang po yun. Babalik pa rin sa dati. Ang pinakalunas po doon, yung espiritu niya, dapat tumanggap sa Panginoon. Pero pag hindi po tumanggap sa Panginoon yun, papatay po rin. Nakita nyo lang, napakadelikado ng buhay ng tao sa ngayon. Pero kapag kayo po itumanggap sa Panginoon, naroon po ang promise ng Panginoon. Sabi ng Biblia, in Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Yung dalawang tao yung pinatay, grabe. Natutulog sila. Ngayon, isipin niyo kung tayo po yun. Ano po? Ang problema yata ng mag-asawa ko, may away sa lupa. Tama ba nga sa lupa ang away niya sa Victory? Grabe. Now mga kapatid, I'm giving you this challenge. This is a matter of life and death. Sinanay Daisy, kasi po sila sinanay siya. But for us, are we ready? Ready na po tayo? Hindi ko po kayo niyaya yung mamatay. Alam natin, mas masarap po mabuhay dito. Pero pinakamadinan po, nakahanda na tayo harapin. Anytime. Amen. Once again, sabi po na Hebrews 9:47, isang beses lang po tayo mamamatay. And then, susunod po yung judgment. Now, dito na po tayo bago kung tapos. Pag hindi niyo po alam niyo po ba, hindi po ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno. Hindi po niya gagawin yun because ang Diyos po natin yung magmamahal. Alam niyo po ba ang tao ba't pumunta sa impyerno? It's because nire-reject po yung pagmamahal at pagkaniya ng Diyos. Yan hindi po ipipilit ng Diyos sa tao. Ang kanyang pagmamahal, pag-aayaw, niya gagawin, ipilitin niyo. In Deuteronomy 30:19, ito po yung passage na nagsasabi na nire-respeto po ng Diyos sa ating pagpapasya. Sabi ng talata, I'm giving you choices to choose from. Life, death, blessing, and cursing. Ang ginagawa po ng Diyos is giving us choices to choose from. And He's giving us recommendation. Sabi niya gano'n, I'm giving you today life, death, blessing, and cursing. Sabi ng Diyos, therefore choose life. Ang nagagawa naman po ng Diyos is recommendation. Hindi po niya ipipilit sa inyo yung mga bagay na ayaw. Alam niyo kung bakit? Because siya po ay nire-respeto niya po yung ating pagpapasya. At bilang mga individual, bilang mga tao, meron po tayong tinatawag na free will na binigay ng Diyos. Kagaya po ni Eva at ni Adan, nung kinain po nila yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, hindi naman sila pinigilan ng Diyos eh. Free will po yun. Para exercise yung free choice. Kagaya po ngayong gabi, hindi ko po kayo pinipilit. Lalo po ang Diyos. Hindi niya po kayo pipilitin. But I'm giving you recommendation. Therefore, choose life. Hindi po ipipilit ng Diyos. Kung ayaw ng tao ang kanyang pagmamahal at pagkanina, hindi niya po ipipilit yun. Dahil po ang Diyos po hindi po siya manipulative. Hindi po siya controlling. Pero pagmamahal po ng Diyos sa buong umapaw, pinatunayan po nasa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo po yung nakapako dyan. Kaya kung nagkataon, yung tugo po natin madumi. Madumi tugo natin. At siya sa Kristo lamang po ang may kakayahan para iligtas po tayo mga magbibigay at paglalanag ng pananampalataya sa Kanya. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? Wala ka nang gagawin. Gamit mo lang manampalataya kay Kristo at sa mga tinapos siyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Ano mangyayari sa akin, Pastor? Sakasakali po, pag lumipas ang buhay mo dito sa lupa, tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ilas na, pagpikit mo, napili mo ang Panginoon. For how long? Forever.
Hindi po ba napakagandang regalo yun sa mga sarili? Wala po kayong ginawa. You don't have to do penitensya, wala na pong ganun. Hindi mo na kailangan masakitan ng sarili mo. May nagpakasakit na nga po eh. At ang magandang bagay po dito mga kapatid, maniniwala po ba kayo? Hindi po nagagalit ang Diyos sa inyo. Sabi po ng Biblia, in 2 Corinthians 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling Himself to the world. Bakit po nire-reconcile ng Diyos ang kanyang sarili sa mundo? Bakit po niya nire-reconcile ang sarili niya sa inyo? Wala na po siyang problema sa kasalanan. Lahat po ng kasalanan natin, ibinutunan po ng Diyos sa katawan ni Kristo. Kaya po sabi ni Jesus, di ba? It is finished. Hindi niya po sinabi, it is almost finished. But Jesus said, it is finished. Ano ibig sabihin, it is finished? Naririnig niyo po ito sa tuwing Semana Santa, pero hindi natin unawaan, no? Pag sinabing it is finished, ibig sabihin niya, lahat ng kasalanan, lahat ng sakit at karamdaman, pinagbayaran ko na. Kaya anak, ako nang bahala sa iyo. Kung magtitiwala ka sa akin, kaligtasan mo akong bahala. Sagot ko, yun ang ibig sabihin ng it is finished. Buti na lang hindi niya sinabing it is almost finished. But Jesus said once again, sa Tagalog, naganap na. Anong naganap na? Bilang kordero ng Diyos, inakit po niya lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Pag nilaga po pananampalataya mo sa kanya, ibig sabihin, hindi na po titingnan ng Diyos yung mga kasalanan. Hindi po magandang balita yun. So, ibig po sabihin, Pastor, pag tinanggap ko ang Panginoon, ang tingin sa akin ng Diyos, matuwid at banal. Yes. At tuwang-tuwa po sa inyo ang Diyos. Kaya po tanggalin niyo po sa isipan ninyo, pag lumalapit kayo sa Diyos, naku, disappointed sa akin ng Diyos. Hindi po pwede maging disappointed sa inyo ang Diyos. Dahil lahat po ng aking mga kasalanan, tinangkinan po ng Panginoon Jesus po sa Kalbaryo. Alam niyo, maraming tao ngayon lumalayo sa Diyos, akala nila galit sa kanila ang Diyos. Hindi po galit ang Diyos. Isang verse pa bago po tayo nag-pray. Sabi po niya in Hebrews chapter 8, verse 12, for I will be merciful to your unrighteousness and your sins and no misdeeds or iniquities. I will, sabi ng Diyos, remember no more. Hindi ko na alalahanin. You know why? Because once upon a time, 2,000 years ago, church, please listen. This is really important. Bakit sinabi ng Diyos, your sins and iniquities I will remember no more? Because 2,000 years ago, lahat po ng kasalanan natin, nalala ng Diyos ang katawan ni Kristo. Hindi ko ba good news yun? Yes. Good news yun. So, ibig sabihin, any time of the day, pag lalapit kayo sa Diyos, hindi po siya nagagalit, hindi siya nakaganyan. Ang mindset ng mga tao sa Diyos, akala ng mga tao siya si Tatalino. Kailan siya Tatalino? Yung nakasimangon lagi na mahabang paldos. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po mas mukhang start na sa atin ang Diyos. At ang Diyos po pag nakatingin sa inyo, nakasmile siya. You know why? Because perfectly, Jesus did a perfect job at the cross. Kaya when He said, it is finished. Hindi ba good news yun? So all you have to do, just put your faith in Jesus and His finished work on the cross. Panalo ka na. Now, if something happens to you, halimbawa, bigla kayong, gamitin na natin yung word na sumakabilang buhay. Kasi po para sa mga nananampalataya. Sa Biblia, hindi mo mababasa yung salitang ang taong nananampalataya kay Kristo na matay. Natutulog. Sinari hindi siya natutulog lang. Pag kayo po'y biglang natulog lang, pero tinanggap niyo ang Panginoon sa Kristo, wala kayong taan. Nakita niyo pa napakaganda ng God. This is the gospel. This is the gospel. Pag tinanggap ang Panginoon sa Kristo, mabubuhay ang iyong espiritu. At pag nabuhay po yung espiritu, maapektuhan ang iyong kaluluwa. At pag naapektuhan ang iyong kaluluwa, dahil po yung iyong espiritu, po yung kaluluwa, maapektuhan din po ang iyong katawan. Kaya napapansin niyo po yung mga tao, mga Krisyano, alam po yung katotohanan ito. By the grace of God po, ako po'y 52 na. Wala po akong maintenance. Ang maintenance ko lang, vitamin C. Si Kristo lang. Alam niyo, maraming tao may sakit because wala silang relasyon sa Panginoon. Patay ang espiritu, patay ang kaluluwa. Ito yung mga taong laging galit, lagi na lang natatakot sa buhay, isip ng isip sa pera. Ito yung mga taong kinakabahan. Apekto po yung kanilang physical body. This is true. Kahit po mga doktor sinasabi yun. I'm telling you the truth. Pero pag buhay po ang inyong espiritu, at yung alam niyo bakit buhay ang inyong espiritu? Pag tinanggap yung Panginoon sa Kristo, yung pong banal na espiritu ng Diyos, yung kanyang binhi na nananatili sa inyong born again spirit. Isipin mo, yung seed, alam niyo po yung word na binhi. Sa wikang Griego, it's sperma. Alam niyo po yung sperma? It's from the word sperm, cell. Di ba kapag ang lalaki at babae nagtalik, yung sperma ng lalaki,
So, ibig sabihin, yung esperma ng Diyos, nasa yung Espiritu. Nakapangyarihan yun, mga kapatid. Pag yun po ay nasa sa inyo na dahil tinanggap mo ang Panginoong Diyos, magmamanifest po yun, dadalo yung sa inyong kaluluwa. Kung healthy ang inyong Espiritu, healthy rin ang inyong kaluluwa. Mapapansin, hindi ka magagalitin, masayahin ka. At pag healthy po ang inyong kaluluwa, eventually magiging healthy rin ang inyong physical body. Wow! So, ibig sabihin, pag tinanggap mo pala ang Panginoon, Pastor, hindi lang healthy ang iyong Espiritu, pati kaluluwa, pati ang katawan. Yes, and that's why the gospel is all about good news. Hindi lamang po tayo good news. Yung good news po, hindi lamang po nag-iisa sa Espiritu. Akala na maraming tao. Hindi po. Damay po ang kaluluwa, damay din ang katawan. Nagkataon lang po si Nanay Daisy. Hindi ko alam, baka hiningi na niya sa Panginoon. Gusto ko na umuwi, Panginoon. Depende yun eh. Depende yun. Hiningi niya. Yun pala. Ngayon tayo po, gusto niyo mabuhay na mahaba? Huwag niyo sinasabi life is short. Nakakot pa rin kabataan ngayon. Lalo, pinag-say, life is shorter. Talagang bibigyan ng tatahanan sa inyo. Sabihin niyo, thank you Lord, mabubuhay ako ng mahaba. At hindi ka na mabubuhay na mahaba nakahiga sa folding bed, ha? Mabubuhay ka na mahaba na healthy. Now, why? Because if you accepted Jesus Christ as Lord and personal Savior, maganda po ang mangyayari sa buhay. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin. Nakita niyo po, this is the gospel. Pag tinanggap niyo po ang Panginoon Jesucristo, hindi po labanan ito ng mabuti at masama. Pag nabuhay ang inyong spirito, eventually, gagawa kayo ng mabutihan. Hindi na kayo gagawa ng masama. That's the beauty of the gospel. So, nakapagod, I would like to end this conversation, the message, by, I will tawagin ng challenge, by asking you, encouraging you to, if you want to receive Jesus as your Lord and personal Savior, sabi po ng Romans 10 verse 17, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, ipapahan na ating mga labi na si Yesu Cristo ang ating Panginoon ng buhay, and believe in our hearts that He was raised from the dead, at maniniwala sa ating mga puso na siya po hindi na natin nakapako. Kaya po sa church namin wala kami nakapako ng Jesus because He has risen from the dead. Pag pinaniwalaan niyo po iyon, you will be saved. Ano ibig sabihin ng save doon? Save ang iyong spirito dahil mabubuhay. Masasave din po ang iyong kaluluwa. Pagbabago na kayo ng isipan, masasave din po ang iyong physical body. Mapapansin niyo, lalo kayo magiging healthy by the grace of God. This is true, mga kapatid. I'm a living testimony. So kung gusto niyo po na tanggapin ang Panginoon Jesucristo, hindi po ito nakakahiya. It's a matter of life and death. And this is giving honor also to Nanay Daisy. Alam niyo, sinasabi ni Nanay Daisy ngayon, huwag niyo na palampasin yung opportunity na ito. Gusto ko rin kayong makasama. Of course, hindi naman agad-agad. Hindi gusto ko makasama si Nanay Daisy ngayon. Sa darating na panahon. Pero sabi ni Nanay Daisy, ako, marami pa tayong kakainin sa laring taluto ni Nanay Daisy. Na kung gusto niyo po makita si Nanay Daisy in the future, I encourage you to receive Jesus as your Lord and personal Savior. Pag-pray po ako, I could lead you to this acceptance prayer. Wala pong mawawala po sa inyo. I'm not giving you any religion. Binibigay ko po sa inyo isang opportunity to receive Christ as your Lord and personal Savior. Pwede po ba yan? Pwede ba? So pag-pray po ako, buksan po ninyo yung mga labi niyo. Sa mga taong gusto pong tumanggap sa Panginoon, hindi ko pinipilit ng Diyos ang sino man. Kasi po ang Diyos po, nire-respeto niya po. Pero it's really the greatest wisdom na meron tayo, tatanggapin natin ng Panginoon. Napakaganda ng opportunity. So magpipray po ako, bigkasin niyo po yung aking bibig kasi buksan natin ating puso. Tanggapin natin ang Panginoon. Okay po? This is giving honor also to Nanay Daisy. Sige po, let's pray. Pwede po tayo pumikit, ibaw natin ating mga mata. Kung gusto niyo po itaas ang mga kamay, walang problema. Sabihin niyo po ang panalangin. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na walang kakayahan, walang kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako kung sa krus ng Kalbaryo, inakin mo lahat ng kasalanan. Maraming salamat, Ama, sa kaloob mong buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po
sa iyong kaloob na kaligtasan. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ako ay isa ng Kristiyano, anak mo. Salamat sa Kristo sa iyong pag-ibig na pinatunayan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ako na lamang po mag-pray. Lord, we thank you. Father, we thank you for this souls na nandito po kasama namin. We believe, Panginoon, hindi po accident po ito. At the same time, Lord, we're giving honor sa buhay po ni Nanay Daisy. At salamat din po sa aming mga kaibigan na nakapiling po sa oras na ito. At tumanggap, Panginoon, sa iyong napakayamang paanyaya ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, dahil ang pinaka-importante po sa buhay namin, hindi po yung kayamanan ng mundong ito, bagos ang iyong pag-ibig na maranasan po namin. Kahit po narito pa kami sa mundong ibabaw, mararanasan po namin ang iyong kaligtasan, hindi lamang po sa aming mga spirito, hindi po ito sa aming kaluluwa. At ito po ay may papakayag din, Panginoon, sa aming mga pisikal na katawan. Salamat po sa mga kapatid na ito. At sila po ay nagpasya ng pinakapagandang pagkapasya sa kanilang buhay, na kayo po ay kanilang tanggapin bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. O Diyos, purihin ka. Salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong pag-ibig na hindi nagmamahal. Kaya naman sa iyo lamang po lahat ng papuri, ito po aming panalangin sa matamis